Pag-usapan po natin ngayon mga pre, itong, malaking pera 'no, na niregalo po ni Chis Escudero, okey, binigay ni Chis Escudero dito sa iisang, taong ito 'no. Oh, alam niyo po ba magkano ang perang ito mga pre? Kulang-kulang ₱62 million, okey? $1,000,000 po. Napakalaking halaga nito mga pre 'no. Ang daming taong nagugutom, ang daming mahihirap na nagugutom, pero iba po ang binubusog ni Chis Escudero, okey? Walang iba 'no, sino po ba ito? Walang iba, si Heart Evangelista kasi binigyan po siya ng mamahaling singsing na nagkakahalaga po ng, $1,000,000. Magkano po yung dollar ngayon? 61.68. Gano'n po yung dollar ngayon. So magkano po yung $1,000,000? Kulang-kulang po ₱62 million. Laking pera nito, 'di ba? San eto, proud pa po siya ha, proud pa po siya magbibigay ng regalo dito, magbibigay ng singsing dito kay Heart Evangelista. Proud pa po siya. Pinapamukha po sa atin na, "Oh, ito ha, may regalo akong singsing dito sa minamahal ko." Mahal 'to, ha, mahal 'to. Oh. Ha? Isinapubliko pa, grabe. Parang, harap-harapan po tayong, ginagago nitong taong ito. Nakakahiya po talaga itong, Chis Escudero na 'to mga pre 'no. Talagang, imagine senador ka, nagbigay ka ng regalo sa minamahal mo. Ang tanong dito, ano ba 'yan, pera mo ba 'yan, Chis, o pera ng taong bayan? Hmm. Chis Escudero, pera mo ba 'yan o pera ng taong bayan? Kasi ito, when Senator Francis, eto basahin po natin 'to. Oh, when Senator Francis Chis Escudero gifted, wife, okay, asawa niya na 'to, hindi na 'to jowa. Heart Evangelista, ring for her 39th birthday last year. Netizens, gasped their collective breath not only because of the enormity of the ring, but more so because they learned in social media reports that the value of the ring is around $1,000,000. Okay, kasi noon, ang dollar po noon sa Pilipinas, 57 pesos. Magkano na po yung dollar ngayon? Nasa ano na po, nasa, kumbaga, 62, kulang-kulang 62, ang dollar ngayon. Okay, 62 pesos po. So, tumataas po yung dollar ngayon. So, ang laking pera nito, $1,000,000. 'Di ba? Grabe to. Chis, mahiya ka naman. Yung ibang politikong magnanakaw, mga Duterte, di nga nila pinapahalata na nagnanakaw sila eh. Grabe ka naman, Chis. Kapal talaga ng mukha mo. Kaya mga pre, anong inyong komento dito? Comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang reaksyon. Ayan, basahin po natin yan. Okay, move po tayo dito sa next topic po natin about po dito sa decision po ng COA. Okay? About dito sa kay Sara Duterte, Desisyon ng COA, itinaas sa 448 million pesos ang pananagutan ni Sara Duterte kaugnay ng confidential funds. May babasahin po dito may babasahin po tayo dito. Ayon po dito, ang kabuuang halagang maaaring ipasauli kina Sara Duterte at mahalagang opisyal ng Office of the Vice President or tinatawag po na OVP ay maaaring umabot sa 448 million pesos. Matapos ang panibagong disallowance ng Commission on Audit o COA na sumasaklaw sa 375 million na confidential funds. Sa notice of disallowance na pitsang Marso 31, 2026, inatasan ng COA si Sara Duterte
at iba pang responsableng opisyal na personal na isauli ang 375 million pesos na kumakatawan sa tatlong magkaiwalay na cash advance ng tig 125 million para sa confidential expenses na ginastos mula Pebrero hanggang Setyembre 2023. Ang laking pera nito mga pre, no? Magkano to? 448 million pesos. Hindi po ito simpleng halaga lang. Malaki po ito mga pre. 'Di ba? Tapos napupunta lang sa wala. Mali po yung paggastos. Yeah? Hindi po tama yung paggastos. Hindi kasi pwedeng sabihin confidential yan. Huwag nyo nang pakialaman. Huwag nyo nang alamin. Abay, karapatan ng taong bayan na alamin yan. Kasi ang taong bayan nagdududa na. Mali po ang paggastos eh. Diba? Siguro kung ang Pangulo magsasalita niya na about sa confidential funds ng Pangulo, wala na tayong karapatang alamin yon kasi wala naman pong anomalya doon. Diba? Dito kay Sara Duterte, may anomalya. May pumutok na issue about sa confidential funds. Meron pa nga in one day, ubos na yung pera. Isang araw pa lang. Wala na pera. Hinigop na ni Inday. So karapatan po nating malaman yung kung saan talaga napunta, 'di ba? Ngayon pinapasauli sa inyo Sara Duterte yung mga perang 'yan, okay? Ibalik ninyo. Mahiya naman kayo, okay? Huwag naman masyadong makapal ang pagmumuka. Ha? Alam ko makapal yung mukha mo Sara, pero please lang, bawas-bawasan mo yung kakapalan mo. Ha? Maawa ka sa sarili mo at sa taong bayan. Kahit taong bayan na lang, huwag mo nang isipin sarili mo. Ha? Kaya nakakahiya ka na. Sara Duterte, please lang, isauli mo yan. Ha? Kasi pag hindi mo sinauli yan, taong bayan yung maniningil sa'yo. Tandaan mo yan. Ha? Unti-unti ka nang sinisingil, Sara Duterte. Ayan. So, kayo mga pre, ano po yun yung reaction dito? Ano po yun yung opinion dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaction at opinion. Ayan. At yun na nga mga pre, no? Pag-usapan din po natin itong kay Tubit Tiangco. Okay? Pag-usapan po natin ito. Asa na ba yun? Yan po itong kay Tubit Tiangco po. Tahimik po itong si Tubit Tiangco sa Navotas landfill disaster. Takot, tulog, o may pinoprotektahan. Ano sa tingin nyo mga pre? Habang umaalingasaw ang usok sa Navotas, habang ang mga tao ay nalalagay sa peligro, habang ang publiko ay naghihintay ng sagot, may isang tao nakapansin-pansing tahimik. Sino po ito? Wala pong iba kundi si Tubit Tiangco, kamot ulo. Kulang na lang, kamutin yung utak. Sa gitna ng krisis, okay? Nasaan ang boses ng isang kongresistang ito? Nasaan po ang galit? Nasaan ang panawagan ng investigasyon? Nasaan po ang malasakit ng taong ito? O baka naman kapag usapang pananagutan, biglang nawawala ang tapang. Diba? Tatlong malalaking landfill disaster sa loob lamang ng 4 na buwan ang naitala sa bansa. May nasawi sa ibang lugar, may nawawala, may komunidad na naapektuhan po. Okay? Ngayon, sumabog na naman ang isyo sa Navotas. Iisang tanong po ng taong bayan dito mga pre. Okay? Hindi pa ba sapat ang trahedya para kumilos ka? Kung ang ibang lugar ay nagsilbing babala, bakit tila sa Navotas po, okay, ay parang walang naririnig na agarang paninindigan mula sa dapat manguna?
nakakabinging ano po ito. Nakakabinging katahimikan po ito mga pre. At tandaan ninyo, kapag leader ka, ang pananahimik sa gitna ng krisis ay hindi simpleng pananahimik. Mensahe yan. Okay? Sabi ng mga environmental advocates, maiiwasan sana ang ganitong sakuna kung inuna ang kaligtasan, rehabilitasyon at maagang aksyon. Diba? Pero ano ang nakikita ng publiko? Parang mas mahalaga ang proseso kaysa proteksyon. Mas maingay ang paliwanag kaysa sa solusyon. Mas mabilis ang depensa kaysa sa pag-aksyon. Kaya tubit tiyang ko, diretsahan na ito kung wala kang pananagutan, magsalita ka naman po. Kung may ginawa ka, ipakita mo naman. Kung may plano ka, dapat nakalatag po ito. Okay? Pero kung mananahimik ka lang habang nalalagay sa alanganin ang mga tao, huwag kang magulat kung magtanong ang taong bayan. Kung magtanong ang bayan. Dahil ang pwesto, hindi dekorasyon yan. Ang liderato, hindi pangalan lang po yan. Okay? At ang tiwala ng tao, hindi habang buhay na pag-aari mo. Okay? Isaksak mo sa kukuti mo yan. Sa panahon ng usop at panganib, hindi katahimikan ang kailangan ng nabutas. Kundi leader na may malasakit. Diba? Kundi leader na may pagmamahal sa mga taga-nabutas. Ako hindi nga ako taga-nabutas, pero tinatalakay po natin ito. No, kasi malala na po ito si Tubi Tiangco. Kasi hindi po ako taga-nabutas, pero kapwa ko tao yung nandyan Diba? Concern po tayo dyan. At kailangan po nating kalampagin itong si Tubi Tiangco, no? Na wag naman tulog-tulog lang. Magtrabaho ka, wag tatamad-tamad. Diba? Kayo po mga pre, ano po ang inyong reaction dito? Paki-comment naman po para po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at mga komento. Ayan. Ayan, move po tayo dito sa ating last topic mga pre. Panoorin po natin ang video ito, no? Kasi si Luis Tropo handang harapin ang kaso ni Manscarpio kasi magkakaso daw atin po itong panoorin ng video ito. Ma'am, kayo po ay magiging respondent dun po sa isasampang kaso po ni Attorney Manasseh Scarpio dahil daw po sa paglabag po ng komite dun po sa Bank Secrecy Law. Ang reaction niyo po, ma'am? Well, that's part of our being the chairperson of the Justice Committee, and we acknowledge that, no? We acknowledge that this is one of Iyakin pala to si Manscarpio of the defense. As a matter of fact, ang dami na ng petitions before the Supreme Court. There's another petition before the Regional Trial Court of Quezon City, and now they will be filing this criminal complaint against us, including the AMLAC, including the BSP, no? These are all options of the defense team. Basta ang maliwanag, these are attempts to suppress the disclosure of this information. Pero ma'am, kung yun ang kanilang pakay, moot na yun kasi nailabas na last April 22. To be honest, sometimes I actually have no idea what's going on until I open Monday.com and boom. Well, as far as the prayer for TRO is concerned, that has been mooted already because of the disclosure in the past hearings. But I think this one is a criminal complaint that they intend to file against us, no? And we acknowledge that this is one of their options. Basta, as far as the committee is concerned, we maintain the position that we did not violate any law. Okay, as sinasabi mo kasi, hindi dapat isinapubliko yung mga detalye ng kanilang bank deposits dahil... Nabuking! Nung nabuking, dahil puno ng bilyon-bilyon pera yung account nila na gaganti, magkakaso, mga animal. Kinang ina nyo, tarantado kayong lahat. The Bank Secrecy Law. And sinasabi niyo po na hindi niyo ito nilabag. Nasaan talaga dito yung katotohanan? Nasaan ang protection dito nung mga nasasakdal sa impeachment hearing ninyo? First and foremost, let us consider na ang haba ng deliberations on whether or not to disclose the Kapal talaga ng mukha nitong mans na to. AMLAC report before we proceeded to hearing the report actually of AMLAC, no? Marami ang palitan ng paliwanag at opinion whether to disclose or not, and that manifests na talagang very cautious ang committee. Talagang nag-iingat ang committee. But nevertheless, it ended up with the committee disclosing the report of AMLAC. Let us consider the fact na ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act, no? Klaro As a po matter yan, of fact, in our way to be conservative, in our way to be cautious, we opted not to subpoena the Yung bank. transactions po, yung pinag-uusapan dito, hindi pa po yung laman ng mismong bangko hindi pa po yung laman.
Ito yung kabang-abang kasi hindi pa po yung laman yung tinatarget nila eh. Yung transactions lang naman pala. Paano pa kaya pag yung laman na yung tinalakay ng mga kongresista diyan sa House of the Representatives? Wala na, iyak na. Bakit ka magpa-file ng bakit ka magsasampa ng kaso? Hindi naman hindi naman isirap publiko yung nilalaman ng bangko mo Yung transactions lang naman, Manscarpio, lawyer kay. Kahit pa mag-file ka ng kaso, walang mangyayari dyan. Kasi hindi naman yung laman yung sinilip eh. Transactions ninyo. Diba? Bobo talaga. Including the bank records. Instead, we opted to subpoena the AMLAC with its report of covered and suspicious transactions. No, let me say Yun, suspicious transactions. record. It has been the position of the committee that, in as far as the proceeding before the Justice Committee is concerned, we have all the authority to subpoena the bank and bank records. The only reason why we did not subpoena them is because we can actually see that from the documents of other government agencies, the information that we wanted to see. And secondly, admittedly, we're taking the safer zone. We're taking the safer side. We do not want to be the subject matter of another petition before the Supreme Court, no? Again, the distinction is ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Ang sinabina natin are AMLAC records and AMLAC, no? Now, if they will be raising the argument of Section 8A, which prohibits the officials and employees of AMLAC from sharing this information, this is my answer to that. No, this is accountability mechanism. That is the subject matter of the impeachment complaint. No, ang ipinaglalaban ng impeachment process is the mandate of accountability mechanism in the Constitution. Having said so, it must be applied in totality, meaning you have to consider the totality of all the provisions on confidentiality and the exception that is provided under the same. No, we remember that under the Bank Secrecy Law, it was expressly provided that impeachment cases should be an exception in the confidentiality in the bank secrecy law. And applying the totality, it should be applied as well pagdating dito sa AMLAC. Actually, banggitin ko na, George. Yun mga pre, klaro po tayo dito Hindi po yung tinatarget yung laman po ng kanilang account. Kundi itong mga kahina-hinalang transactions po nitong pamilyang ito. 'Di ba? At napag-alaman nga diyan sa hearing na yan, na may mga pumapasok ng ganun na pera. So, yun lang po yun. May pumapasok sa bank account. Paano pa kaya pag inalam pa nila yung nilalaman ng bangko nyo? Tangina, baka magulat ang buong Pilipinas niyan. Diba? Sa tagong yaman ng pamilyang ito. Kaya kayo mga friend, hindi ko na po tatapusin yung video. Kayo, anong reaction niyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. Ayan. So hanggang dito lang po muna yung ating video. Ako'y magpapaalam po muna sa inyo pansamantala. Ayan, maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga susunod na video. Anong reaction niyo dito? Comment nyo lang po yan. May TikTok, may Facebook po tayo dyan. Huwag kalimutang kalimbangin yan. Ayan. Like, share, subscribe po. So, paalam po muna pansamantala. Ingat po lahat.